Sa isang ulat para sa bayan, nilinaw ng Pangulong Benigno S. Aquino III na ang usaping PDAF ang kasalukuyang dapat pagtuunan ng pansin dahil dito nakita ang mga maanumalyang paggamit sa pondo ng bansa. Tinukoy din ng Pangulo na inililihis ng mga may sala ang atensyon ng taong bayan at pilit na idinadamay ang pondong nasa pangangalaga ng Pangulo. Para sa detalye, balita mo kami, Rocky Ignacio. Tiwalang akong mas masigasig pa ninyong papanigan ang tama, ang makatotohanan at ang makatarungan. Nanindigan si Pangulo Aquino na protektahan ang integridad ng pondo ng bayan. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng mainit na usapin ng PDAF at Disbursement Acceleration Program o DAP. Paglilinaw ng Pangulo, ang tunay na issue ay ang ginawang pagnanakaw na pilit na pinagtatakpan ng mga sangkot sa pork barrel scam. Tinukoy kasi ng Pangulo ang umano'y pakikinig sa isang tao na nais palabuin ang katotohanan sa likod ng anomalya. Tila sinunod na lamang nila ang payo ng isang matandang politiko sa kanilang kampo. Kung hindi mo kayang palabuin mo na lang lahat. Kung hindi mo kayang bumango, pabahuin mo na lang lahat. Kung hindi mo kayang gumuwapo, papangitin mo na lang ang lahat. Narinig naman ninyo ang hirit nila. Pare-pareho lang naman daw kaming lahat. Ang tugon ko po dyan, hindi tayo pareho. Hindi kami nagnakaw at hindi kami magnanakaw. Kami ang umuusig sa mga nagnanakaw. Itinalaga po natin ang mga taong may paninindigang tuparin ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. Di po ba't ang itinalaga nating liderato ng Commission on Audit ang sumuyod sa mga dokumento kaya't natuklas ang mga pangabuso sa PDAF? Di ba't nakakaasa tayo ngayon sa patas at makatarungang investigasyon dahil katuwang sa tuwid na daan ang ombudsman na atin ding itinalaga? Pero babala ng Pangulo, hindi ito susuko para mabigyan ng hustisya ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Sa kabuuang DAP releases noong 2011 at 2012, 9% po nito ang ginugol sa mga proyektong iminungkahin ng mga mamamatas. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, iligal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa ibang batas. Pangalan lang ang DAP na isang proseso ng paggastos sa perang natipid at sa iba pang nalikom nakita ng inyong gobyerno. Saan po nanggaling ang perang ito? Nagmula ito sa pagtitigil natin sa kuntsabahan sa kontrata, tongpats, overpricing at kickback. Nagmula ito sa maayos na paggugol ng budget. Nagmula ito mula sa dagdag na kita mula sa matinong koleksyon ng buwis. Hindi rin anya dapat idamay sa isyu ang DAP dahil hindi ito pork barrel. Mulaan niya ito sa reforma ng tamang paggamit ng pondo at koleksyon ng buwis na itinutusto sa mga mahalagang proyekto ng gobyerno. Pagnanakaw ang issue dito. Hindi ako nagnakaw, pero ang mga di umano'y nagnakaw ay siyang nagpapasimuno ng kalituhan. Gustong kalag ka rin pababa ang lahat ng ating pinaghirapang maabot dito sa tuwid na daan. Tayo ang ninakawan, tayo ang niloko. Tapos tayo pa ngayon ang pinagpapaliwanag. Tayo ang patuloy na naghahanap ng katotohanan. Tayo ang nagbawas sa mga mekanismong maaaring gamitin para abusuhin ang kapangyarihan. Tapos tayo pa ngayon ang pinaparatang pork barrel king. Ito po ang masasabi ko sa kanila. Kung sa tingin ninyo, titigil ako sa pag-usig, kung sa tingin ninyo, maililihis ninyo ang atensyon ng publiko, kung sa tingin ninyo, makakatakas kayo sa pagnanakaw, nagkakamali kayo ng tansya sa akin at sa taong bayang Pilipino. Baka naman po may natitira pang kabaitan sa inyo. Sana po gumawa na kayo ng kilos para naman sa kapwa ninyo at hindi lang para sa sarili. Nang bumalik sa bansa ang aking ama noong ika-21 ng Agosto ng taong 1983, may nakahanda siyang talumpati. Hindi na ito narinig ng mga Pilipino dahil sa tarmac pa lang pinaslang na siya. Sa talumpati, sinipi niya si Archibald MacLeish, and I quote, "How shall freedom be defended? By truth when it is attacked by lies." Close quote. Ngayong sinusubok ng mga kasinungalingan at panlilinlang ang karapatan ng mga Pilipinong magkaroon ng isang tapat na pamahalaan, tanging katotohanan lamang ang wastong sandata. Sa bandang huli, nagpahayag naman ng kumpiyansa ang Pangulo na mismong taong bayan ang hindi papayag na idiskaril ang reforma para ibangon ang bansa sa talamak na korupsyon. Mga boss,
marami na tayong pinagdaan ng laban. Nagpapasalamat ako dahil gaano man kasahol ang mga paninira at pagsasabotay. Hindi kayo bumitiw, hindi kayo sumuko at pinatunayan nating walang maapi kung walang magpapapi. Ngayon, ang mga samantala sa atin ang gustong idiskaril ang kurso natin tungo sa ating mga pangarap. Hindi ako naniniwalang papayag kayo dito at habang nandiyan kayo, patuloy akong maninindigan. Panatagaloob ko, nasa poder man ako o hindi, na kayo mismo mga boss kong maayos ang kaisipan at nasa tamang lugar ang puso ang magpapatuloy at magtatapos ng laban. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.